Good morning po, Thursday morning. Kindly replay yung ating pong midnight. Ang ganda po ng mensahe ng Lord. Empower po kayo ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. May panibagong message si Lord sa bawat sa puso atin. Hallelujah. We worship you, we honor you, O God. Sa oras po na ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat sa puso amin. This is about time, Lord God, na patuloy kang unahin sa aming mga buhay. Para bagong lahat, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakamali. Sorry po sa mga kapalpakan po namin, sa mga failures po namin sa pagsunod po sa iyo, sa mga desisyon po namin na hindi tama at maganda. At kami po ang nanguna, yung pride po namin yung nanguna. Patawad po. And today, Lord, gusto lamang po namin makanig ka, matuto po kami, mangusap ka, Panginoon, baguhin mo kami, turuan mo kami, tulungan kung paano po patuloy na magbago at kung paano gamitin po ang aming mga buhay for your glory. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa gawain pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. Muli, magandang araw po sa inyo. At kung excited na po tayo makinig ng salita ng Diyos, lagi po natin sa comment section, I am excited. I am excited. At may panibagong mensahe si Lord sa bawat sa puso atin. Ang ating pong title, wait lang po, titignan ko lang po yung sinahin ko. Okay, tuloy na po tayo. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay pinamagatan po nating unworn gloves. Sa Tagalog po, hindi pa nasusuot na gloves sa boxing. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ephesians chapter 2 verse 10. Sa isang podcast, tinanong ng host ang isa sa mga guest, ano ang ibig sabihin kapag spiritually dead ang isang tao? Sumagot ang guest, nakikita mo ba ang gloves o guantes? Hindi ba ginawa itong kagaya ng ating kamay? May mga suksukan ng daliri at palad. Pero kapag ang guantes ay hindi nakasuot sa kamay, ano ang silbi nito? Wala. Gloves lang, pero walang gamit. It doesn't serve its purpose. Pero kapag isinuot ito sa kamay, parang nabubuhay ito. Gumagalaw ito ng naayon sa ginagawa ng kamay. Nakakapaglinis, nakakapaggamot, at marami pang iba. Ganyan naman ang spiritually alive. Parang sa buhay po natin, wala tayo sa Panginoon, hindi natin talaga matatagpuan yung purpose ng buhay natin. Pero nung tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, we must apply, at makita po sa buhay po natin, talagang lumalakad ba tayo sa purpose ng Lord? Tulad ng globes na kawangis ng kamay, ang tao ay ginawang kawangis ng Diyos. Nilikha tayo upang i-glorify si God sa buhay po natin. At isang paraan nito ay maisabuhay ang kanyang mga salita at gawin ang purpose natin sa buhay po natin. Subalit sa pagpasok ng kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. We are spiritually dead na imbes na will niya ang gawin natin ay sariling interest, desire, ang sinusunod po natin, sariling plano, sariling ambisyon, sariling kagustuhan, na minsan tayo po ay nagkakamali na. Hindi porket masaya, kalooban ng Diyos. Hindi porket tayo po'y pinagpapala sa isang bagay, kalooban na ng Panginoon. Kasi may mga pinagpapala na galing po sa masama.
Hello? And, pero sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o eternal death. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, Jesus Christ on the cross to pay for the penalty of our sin. At ang sino mang tatanggap kay Jesus bilang kanyang Lord and Savior will not die, spiritually speaking, but have an eternal life. Sabi nga sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. May buhay na walang hanggan kay Jesus. Kung, sabihin nga po natin kung maniniwala ho tayo kay Jesus, hindi sa religion, hindi sa good works, or ano man pong gagawin po natin mabuti ang magdadala po sa atin sa langit, kundi ang pananampalataya kay Jesus. Tandaan po natin yan. At kailangan po, pag nanampalataya tayo sa Panginoon, we must do His purpose to us, to glorify the name of the Lord. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Means, kahit sa simpleng bagay, paghugas ng pinggan, pagkain, paglalaba, or pakikinig ng YouTube o sa channel o sa Facebook, or pagbabasa ng mga libro, do it for the glory of God. Hindi po for the glory of the enemy. At alam natin, pagkakasalanan, yung enemy ang nag-glorify. Pero kapag tama at mabuti ang ating ginagawa, si God ang nag-glorify. We must choose what is right and what is wrong. Nasa sa atin po yun. Ang importante, alam natin kung ano yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. You may be feeling like the unworn globes. Walang buhay, walang purpose. The good news is that Jesus is knocking on your heart right now. Will you receive Him? Will you receive Him today? Kung sino man po sa atin, hindi pa tinatanggap si Lord at hindi pa alam yung purpose niya sa buhay niya, ay tanggapin natin ng Panginoon sa mga oras na ito. Kailangan mo lang manampalataya sa Kanya, magsisi sa iyong mga kasalanan ng totoo at seryoso, at bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan at wala na pang iba. Siya po ang daan papuntang langit. At kung nais mong tanggapin si Jesus ng totoo at seryoso, sumabay ka sa iksing panalangin na ito. Sabihin po natin, Father God in heaven, I feel like the unworn globes right now. I confess that I am a sinner and I need a Savior and forgiveness. I believe that Jesus died on the cross for my sins and rose again from the dead. And I accept Jesus Christ as my Lord and Savior of my life. Thank you for saving me. Take control of my life. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. Sa mga kumilala na sa Panginoon na matagal na, alamin po natin ang purpose ng Lord sa buhay po natin through the Bible, and gawin po natin po ito araw-araw. Sa darating na linggo, ang topic po natin sa paano ba maging mabuti. Tapos na po yung pagiging mabait, pagiging mabuting tao naman. Yung pag-uusapan po natin. And that is our purpose. To love God and to love others. To God be the glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa aming pong topic po ngayon. Tuloy kang nangusap sa puso po namin. Salamat po dahil naging kagamit-gamit ang aming buhay for your kingdom cause. Salamat po sa pagliligtas unang-una. Dahil minsan pa, lahat kami makasalanan at walang sino mang karapat-dapat sa paningin mo. Pero dahil sa iyong dakilang pagmamahal, inabot po kami. Anumang laki ng kasalanan po namin, pinili mo kami, pinatawad mo kami, at ginamit mo po kami for your glory. Hindi ka tumingin sa aming karumihan at sa aming kapalpakan, kundi tumingin ka kung paano kami bumangon at paano kami, Panginoong Diyos, mag-serve sa iyo.
Salamat po kung ano man po nakikita mo po sa amin na minsan wala kami sa purpose mo, wala kami sa design, sa alignment, wala kami sa plano mo. Ibalik mo kami muli sa right track. Lord, kung meron man po sa amin, Panginoon, na wala yung pagmamahal sa iyo, nanlamig yung first love sa iyo, hindi na po umati ng church, hindi na po nanonood sa online, hindi na po nagbabasa ng Bible, sobrang busy na po sa mga bagay-bagay, Panginoon. Ibalik mo po sila muli sa layunin na gusto mong ipagawa po sa bawat sa puso amin. Balik mo kami sa church, Lord God, at makapag-fellowship, Panginoon. Lord, kung meron man po sa amin, nakawala ng pag-asa, patuloy mong bigyan ng malaking pag-asa ang bawat isa. Kung meron man po sa amin, Lord, nagtataka at nagtatanong kung magagamit mo po ba sila dahil nagkasala silang muli. Lord, ipaunawa mo, Panginoon, yung grace mo ay napakalawak at gaano kapaulit-ulit yung kasalanan po namin. Lord, pwede po pa rin po kaming gamitin, Lord. Salamat po, Diyos, for the many chances. Dalangin ko rin po sa lahat ng may sakit ngayon. I pray, papagaling ka ng Panginoon. Sa lahat po ng kinakapos, pagpapalain ka ng Diyos, kapatid. At sa lahat ng may anxiety at depression, nire-rebuke namin to sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa lahat na may mga lakad ngayon, ingatan ka ng Panginoon. Bigyan ka ng katalinuhan ng Diyos at pagpapala ng Panginoon. Sa lahat ng papasok sa eskwelahan, bigyan ka ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng negosyo, pagpapalay. Sa lahat ng pamilya, ililigtas ng Panginoon. Sa lahat ng may sakit at nasa ospital, palalabasin ka na ng Panginoon at pagagaling ka ng Diyos sa iyong sakit. Kung may cancer ka, pinagaling ka na ng Panginoon. I pray for the peace and joy sa puso mo. As I declare today, the Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Ingatan ka ng Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos ay maranasan mo at ng buong iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. By the way, speaking of Jesus reigns, November 30, Monday, malapit na po at tayo po ay pupunta po roon sa Pasig. At saan po ito? Yung may nakaganon po na statue. Nakalimutan ko lang po yung lugar. Pupunta po tayo ron. November 30. If you want to join, especially yung mga taga Metro Manila, kita-kits po tayo ron. Muli, maraming salamat po. At see you tomorrow sa ating pong panibagong morning devotion. Kindly share this live video. At pag-comment nga po kayo kung sino po yung mga nakinig para alam po natin kung sino po ang mga nakinig po at ilan po kayong lahat. At kung meron kayong pagkatao, ilagay niyo po sa comment section. Muli, salamat po. At if you need prayers, i-PM nyo lang po ang inyong lingkod. Counseling, kung gusto niyo po magpatotoo sa GC o sa message, sa messenger ko po, i-message nyo lang po ako at katuan ko po na kayo po ay magkaroon ng answered prayer at testimony. Muli, maraming salamat po. Be strong and courageous. Huwag kang susuko sa buhay. Laban lang, kapatid. Kasama mo ang Panginoon. Bye. Ingat po kayong lahat.